Nasa semifinals na nga ang Gilas at Thailand. Isa tayo sa naghihintay sa mga mananalo na mga teams mula sa quarterfinals. Ito ang advantage ng pagiging top 1 sa group stage. Merong konting pahinga at oras para sa adjustment at ensayo na kailangan talaga ng Gilas. Gilas uminit na naman ang makina sa huling parte ng kanilang laro at mukhang may pumaldo kapag sa team ng Vietnam ka nga sumakay sa first quarter hanggang sa first half ng laro. Maganda ang bigayan, mataas dahil Vietnam ang tihado. Maghaharap na muna ang mga teams ng Indonesia at Singapore sa quarterfinals. Ang mananalo mula sa dalawang teams na ito ang makakalaban ng Gilas sa semifinals. Sa kabila naman ay ang mga teams ng Vietnam at Malaysia ang maghaharap sa quarterfinals at ang mananalo mula sa kanila ay ang siya namang makakalaban ng Thailand sa semifinals. Kailangan na paghandaan talaga ng Gilas ang kanilang laro sa semifinals dahil magiging isa itong mainit at dikdikan na laban, lalong-lalo na nga at wala tayong solid players na mula sa Gilas ni Coach Tim Cone. Mukhang may pumaldo sa takbo ng laro ng Gilas at naglaro pa ng konti ang Gilas bago nila talunin ang team ng Vietnam at 2-0 na nga ang Gilas team natin. Pareho na sila ng Thailand na top 1 sa kanilang grupo. Ang Gilas top 1 sa Group A at ang Thailand naman top 1 sa Group B. Quarterfinals na muna tayo na kung saan magkakaroon ng cross match. Natural ang parehong top 1 ng magkabilang grupo ay merong advantage. Sila ang naghihintay sa semifinals habang maglalaban yung nasa baba nila sa quarterfinals kung sino ang makakapasok sa kanila na makakalaban nga ng Gilas sa Thailand. Inaasahan na natin na ang team ng Indonesia ang makakalaban ng Gilas sa semifinals bago ang final boss na Thailand. Hindi magpapatalo ang Thailand at pepersahin nila ang Gilas sa finals. Palaging ganyan ang eksena dito sa Southeast Asian Games. Madalas ang host team ang nakakalaban ng Gilas sa finals, kagaya noong last SEA Games, Cambodia ang nakalaban ng Gilas sa finals na kung saan sila naman ang host noon. Pero ngayon nga ay nag-back out ang bansang Cambodia sa kasalukuyang Southeast Asian Games o SEA Games 2025 dahil sa tensyon o hindi pagkakaunawaan. Sa madaling salita, medyo nag-aaway ang dalawang bansa. Hindi naman maganda ang simula ng Gilas sa first half. Parang tingin ng mga ilan sa atin ay laro na nga nilaro pa. Yung iba naman paldo ang tumaya sa team ng Vietnam noong first quarter hanggang sa first half winner result. At kung nasundan mo nga ito ay sigurado na isa ka sa pumaldo sa ganda ng odds. Pero sa tingin natin ganito talaga ang Gilas na meron tayo sa ngayon dahil na rin sa talaga namang kapos sila sa oras sa ensayo at talagang ginipit rin sila ng komite ng SEA Games sa kanilang pabago-bagong rules sa eligibility ng mga players at kulang sa ensayo ang Gilas natin. Walang practice games at on the spot na lamang nila sinubukan ang kanilang drills at plays. Ang ikinababahala nga lang natin ay hindi pwede na ganito ang laro na ipakita ng Gilas laban sa team ng Indonesia at Thailand. Kapag dikitan ang score ng laro laban sa team ng Indonesia at Thailand, tayo pa ang matidihado sa laro. Ayon naman kay Kuya Berto, maganda at nangyari nga sa Gilas ang ganitong klase ng laro o experience, yung talagang nalagay sila sa alanganin dahil na rin sa mas mahirap kung ang Indonesia no ang kalaban natin tapos ganito ang sitwasyon ng Gilas, magiging shocker ito sa kanila. Mahihirapan tayong makahabol dahil malakas rin talaga ang team ng Indonesia, kaya sobrang halaga na makontrol talaga ng Gilas ang laro laban sa team ng Indonesia dahil inaasahan talaga natin na sila ang aabot sa semifinals na makakalaban ng Gilas team. Maganda kapag nagkaroon ng magandang lamang ang Gilas at na-maintain nila ito hanggang sa dulo. Ito ang pinaka-best na senaryo para matalo natin ang Indonesia. Iba rin ang angas ng Thailand ngayon dahil nasa kanilang home soil nga ang Gilas, pero wala naman silang binatbat kay Japet at Junmar noon sa Siaba Championship. 108-53 ang score sa larong ito. Wala pa sa kalahati ang ini-score ng Thailand laban sa team ng Gilas at 23 points ang nagawa ni Japet noon kontra sa team ng Thailand at malaking partida talaga ang binigay ng Gilas ngayon dito sa SEA Games. Wala ni isang main big man ni Coach Tim Cone ang naglalaro sa kompetisyon na ito dahil tiwala sila na kaya na ni Napoy at Justin Chua ang trabaho sa loob ng paint. Maging si Jamie Malonzo ay naglalaro na nga rin bilang isang power forward na kung saan ang natural na posisyon ng player na ito ay sa wing, pero dahil nga sa kanyang size kailangan siya sa loob ng paint ng Gilas para sa depensa at rebound. Walang size advantage ang Gilas kaya naman parehasan ng labanan sa loob ng paint. Ito ang pinakamalaking partida na ibinigay ng Gilas ngayon. Walang Junmar o Japet at kung nandito pa nga sana si Kai baka 50 points ang nagawa niya at puro poster dunk pa nga, kaso wala at naghahanda pa lamang si Kai sa kanyang muling pagbabalik sa hardcourt na inaabangan na ng karamihan. Mas nauna pa nga itong si Poy Eram na gumaling na nagka-ACL nga rin at heto naglalaro na nga kaya nakakatiyak tayo na maging si Kai Soto ay makakabalik at makakapag-perform sa kanyang best form. May break ngayon ang Gilas natin sa Southeast Asian Games 16 at 17 tapos pagbalik nila semifinals na nga na kung saan magiging madugo ang labanan dito kontra sa team ng Indonesia. Maging ako hindi ko masabi
masabi kung sino ang mananalo. Pero sa gilas pa rin ako sa laro nila kontra sa team ng Indonesia. Nakita rin kasi natin na maganda-ganda ang frontline ng Indonesia. Yung number 1 at 29 nila kailangan nga yata na pagsabayin ni Coach Norman Black sina Justin Chua at Eram para sa labanan sa loob ng paint dahil solid ang 4 at 5 ng Indonesia.